Kapag magulo ang lahat, hindi laging kailangan mong kumilos. Minsan, ang kailangan mo ay tumigil, manahimik at magtiwala sa Diyos. Yung mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin ang iyong nasa paligid. Yung mga pagkakataong hindi mo malaman kung ano ang dapat mong gawin. Magandang umaga ulit mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, and welcome po ulit sa ating panibagong makabuluhang episode ng Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Okay, ako po ay muling nagpapaabot sa inyo ng mensahe ng pag-asa, pananampalataya, kalakasan at pag-ibig mula sa Diyos. Nasaan ka man ngayon, nasa tahanan, nasa trabaho, naglalakbay, nasa iyong sasakyan, naghahanda ng almusal o tahimik na nakikinig habang nagkakape, pinagdaraanan ng isang mabigat na pagsubok, ikaw ay dumaranas ng matinding problema, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Marahil pagod na ang iyong isip. Marahil ay maraming bagay ang hindi mo na kayang kontrolin. Marahil matagal ka nang nananalangin, ngunit tila nanatiling tahimik ang Diyos. Ngunit ngayong araw ay may paanyaya ang Panginoon para sa iyo. Be still and know that I'm God. Basahin po ninyo ulit ang Psalms 46:10. Be still and know that I am God. Sa ibang salin, sa Tagalog, tumigil kayo at kilalanin ninyo ako, ang Diyos. Ang talatang ito ay hindi lamang simpleng paanyaya na umupo at magpahinga. Ito ay isang makapangyarihang utos na bitawan natin ang ating takot, ang ating pagkabalisa at pagtatangkang kontrolin ang lahat ng bagay. Alam niyo po, sa totoo lang, out of 100%, 10% lamang po ang kaya nating kontrolin sa ating buhay. At yung 90% na yan ay hindi na po natin kayang kontrolin. Yung mga bagay na iniisip lang natin, pagdududa, sa isip lang natin yun, kayang kontrolin. Na kung minsan ay nauwi po tayo sa anxiety, sa depression, at kung ano-anong mga problema. So 90% hindi mo po kayang kontrolin yan. Yung 10% yan, kaya mong kontrolin. Yung gumising ka ng maaga, magluto, magsaing, pumunta rito, pumunta roon, yan po yung kaya mong kontrolin. Pero 90% hindi mo po kayang kontrolin yan. Lalo na yung pag-iisip mo. Pag-iisip mo na bukas anong uulamin mo, anong babaunin ng mga anak mo, paano na dahil wala na akong trabaho ngayon. Parang ganon, iniisip mo yung mga bagay na kontrolado ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, pagkatapos nito ay mapayapa po ang iyong kaisipan. Kaya manatili po, relax, sit back at makinig habang kayo po ay nagkakape at habang kayo po ay nakaupo sa inyong mga upuan, higupin mo ng masarap ang iyong kape. Ito yung kape. Cheers. Nabubuhay tayo sa mundong punong-puno ng ingay. May ingay mula sa social media, may ingay mula sa problema, may ingay mula sa mga opinyon ng ibang tao, may ingay mula sa ating isip, may bumubulong sa'yo. Minsan, kahit tahimik ang paligid, napakaingay naman sa loob ng ating puso. Iniisip natin paano na ang aking pamilya, paano na ang aking kalusugan,
Paano ko mababayaran ang mga gastusin ko sa araw-araw, ang electricity, ang tubig, ang bahay, ultimo sabon, toothpaste na ginagamit mo sa panghugas, sa panligo, ay pinumproblema mo. Minsan ay sinasabi mong bakit hindi pa sinagot ng Diyos ang aking panalangin? Bakit parang walang nangyayari? At dahil takot, pinipilit nating ayusin. Minsan natatakot tayo, puno-puno tayo ng takot, no? Pinipilit nating ayusin lahat ng gamit, ang sarili nating lakas, kumikilos tayo ng walang pahinga. Nag-aalala tayo araw at gabi. Gumagawa tayo ng sariling paraan. Ngunit minsan sa sobrang dami ng ginagawa natin, hindi na natin naririnig ang tinig ng Diyos. Kaya sinasabi niya, be still. Be still. Ayan. Be still, tumigil ka muna. Manahimik ka. Bitawan mo ang hindi mo kayang kontrolin. Nabanggit ko kanina yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. No? Bitawan mo ang hindi mo kayang kontrolin at kilalanin mo, ako ang Diyos. Ito po yung ating point 1. Be still. Tumigil sa pagpupumilit na kontrolin ang lahat ng bagay. Ang pagiging still ay hindi nangangahulugang wala na tayong gagawin. Hindi ito katamaran. Hindi ito pagsuko sa buhay. Ang ibig sabihin nito ay huminto tayo sa ating desperadong pagtatangkang maging Diyos ng sarili nating buhay. Maraming tao ang pagod, hindi lamang dahil marami silang ginagawa, kundi dahil pilit nilang binubuhat ang mga bagay na para lamang sa Diyos. Gusto nating kontrolin ang bukas. Gusto nating kontrolin ang mga tao. Gusto nating kontrolin ang resulta. Gusto nating masagot ang lahat ng mga tanong. Ngunit may mga bagay na hindi ibinigay ng Diyos upang kontrolin natin. Ang responsibilidad natin ay sumunod. Nothing but to obey God. Yan po yung responsibilidad natin. Ang responsibilidad ng Diyos ay pangasiwaan ang resulta. Sinabi sa Proverbs 3:5-6, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Huwag kang manalig lamang sa iyong sariling pangunawa. May mga pagkakataong hindi natin maunawaan ang ginagawa ng Diyos. Ngunit hindi natin kailangang maunawaan ang lahat ng bagay or bago tayo magtiwala. Hindi natin kailangang unawain at tingnan, alamin kung bakit. Ang dapat lang po natin gawin ay magtiwala sa Diyos. Ito ang isang ilustrasyon. Isipin ang isang batang nakasakay sa isang sasakyan kasama ang kanyang ama. Hindi alam ng bata ang lahat ng dadaanan. Hindi niya alam kung gaano katagal ang biyahe. Hindi niya alam kung may lubak, trapiko o bagyo sa daan. Ngunit nakakatulog siya ng mahimbing dahil alam niyang ang kanyang ama ang kanyang nagmamaneho. Ganon din po ang ating Diyos. Hindi natin kailangang malaman ang buong rota. Ang kailangan nating malaman ay kung sino ang may hawak ng manibela. At ang may hawak ng iyong buhay ay ang Diyos na hindi nagkakamali.
Ito po ang simpleng refleksyon sa ating buhay. Ano ang pilit mong kinokontrol ngayon? Isang relasyon? Isang problema sa pamilya? Isang sakit? Isang pangarap? Isang kinabukasan? Sinabi ng Diyos, "Anak, bitawan mo, hayaan mong ako ang kumilos." Okay, darating po tayo sa ating point 2. Ito na po yung point 2. Know that I am God. Kilalanin kung sino ang Diyos. Hindi lamang sinabi ng Panginoon, "Be still." Sinabi niya, "Be still and know that I'm God." Ang kapayapaan ay hindi nagmumula sa kawalan ng problema. Ang tunay na kapayapaan ay nagbumula sa pagkakilala kung sino ang Diyos sa gitna ng problema. Kapag kilala mo ang Diyos, hindi mo kailangang matakot kahit hindi mo alam ang mangyayari. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na tapat. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos na may kontrol. Siya ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Siya ang Diyos na kasama mo sa lahat ng pagkakataon. Sinasabi sa Psalms 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya ang laging handang tumulong sa panahon ng kaguluhan. Hindi sinabi ng Biblia na hindi tayo makakaranas ng problema. Ngunit ipinangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan sa gitna ng problema. Ito po ang tatlong katotohanan tungkol sa Diyos. Una, ang Diyos ay makapangyarihan kaysa sa iyong problema. Walang bagyo na mas malakas kaysa sa Kanya. Walang sakit na hampas sa Kanyang kapangyarihan. Walang sitwasyon na hindi niya kayang baguhin. Ikalawa, alam ng Diyos ang iyong pinagdaraanan. Nakikita niya ang mga luhang hindi nakikita ng ibang tao. Naririnig niya ang mga panalangin hindi mo kayang sabihin ng malakas. Alam niya ang bigat na matagal mo nang dinadala. Ikatlo, may layunin ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita. Maaring hindi mo pa maunawaan ngayon, ngunit patuloy na kumikilos ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Romans 8:28 reminds us, in all things God's work for the good of those who love Him. Hindi lahat ng nangyayari ay mabuti. Ngunit kayang gamitin ng Diyos ang lahat para ikabubuti ng mga nagtitiwala sa Kanya. Narito ang ikatlong point o ikatlong puntos. Ang katahimikan ay lugar ng pakikinig ng Diyos. Pumunta tayo sa mga tahimik na lugar. Or, isara natin ang ating pintuan. Napakahirap marinig ang mahinang tinig kapag maingay ang paligid. Ganon din sa ating spiritual na buhay. Kung lagi tayong abala, laging nagmamadali, laging nagsasalita, at laging nag-aalala, maaring hindi na natin marinig ang nais sabihin ng Diyos sa atin. Ang katahimikan, naalala natin na hindi tayo nag-iisa. Sa katahimikan na itutuwid ang ating pananaw. Sa katahimikan,
muling lumalakas ang ating pananampalataya. Sa katahimikan, ang ating isip ay lumalayo sa problema at tumitingin sa kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus mismo ay naglaan ng panahon. Di ba? Kung mababasa natin ay nagpupunta siya doon sa Garden of Gethsemane. Yan, makikita natin sa illustration. Ang sabi sa Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus went off to a solitary place where he prayed. Tayo po ay abalang-abala sa ating pag-iisip, busy-busy ang ating isip, ang ating buhay, kaya hindi natin naririnig ang Diyos. Maraming salamat dahil meron tayong morning devotion na kung saan ay naririnig natin ang tinig ng Diyos. Kung si Jesus ay naglaan ng panahon ng katahimikan kasama ang Ama, lalo na tayong may mga pangangailangan. Maglaan tayo ng panahon araw-araw na walang cellphone, walang social media, at walang ingay. Buksan mo ang banal na kasulatan, ikaw ay manalangin, manahimik sa presensya ng Diyos. Hindi mo kailangan maraming sabihin. Minsan sapat ng sabihin, Panginoon, narito ako, nais kong marinig ka. Sa panalangin, hindi lamang tayo magsasalita sa Diyos. Tayo rin po ay makikinig. Pang-apat na puntos, ang pagiging still ay isang gawa ng pananampalataya. Madaling magtiwala kapag maayos ang lahat. Ngunit, ang tunay na pananampalataya ay nasusubok kapag walang kasiguraduhan. Ang pagiging tahimik sa harap ng Diyos ay isang pahayag. Panginoon, hindi ko man nakikita ang sagot, nagtitiwala ako sa iyo. Hindi ko man maunawaan ang proseso, alam kong mabuti ka. Hindi ko man kontrolado ang sitwasyon, alam kong ikaw ang may kontrol. Sa Exodus chapter 14 verse 13 to 14, nang makita ng mga Israelita ang hukbo ng Egypt, yung mga sundalo ng Egypt sa likuran at ang dagat sa kanilang harapan, hindi sinabi ni Moises, do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ito ang sinabi ni Moises, no? Do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ang mga Israelita ay walang makitang daan. Sa harap nila ay dagat. Sa likuran nila ay ang mga sundalong humahabol sa kanila. Ngunit gumawa ang Diyos ng daan kung saan walang daan. God will make a way. Maaaring ganyan din ang inyong or ang iyong sitwasyon ngayon. Pakiramdam mo ay wala ng paraan. Ngunit tandaan mo, ang kawalan mo ng nakikitang daan ay hindi nangangahulugang wala nang magagawa ang Diyos. Kayang hatiin ng Diyos ang dagat. Kayang buksan ng Diyos ang mga saradong pinto. Kayang gumawa ng Diyos ng daan sa gitna ng imposible. Ito ang panglimang puntos natin. Sa gitna ng bagyo, si Jesus ay nasa bangka. Ang Panginoong Jesus ay nakasakay sa ating pong mga bangka o sa ating buhay. Sa
Sa Mark 4, ang sabi ay tumawid sa lawa si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Habang sila ay naglalakbay, isang malakas na bagyo ang dumating. Napuno ang tubig ang kanilang bangka at nataranta ang mga alagad. Samantala si Jesus ay natutulog, ginising nila siya at sinabi, "Teacher, you do not care if we drown?" Guro, kayo ba'y hindi nag-aalala kung tayo ay lulubog? At tumayo si Jesus at sinabi sa hangin. Tumayo si Jesus at sinabi sa hangin at dagat, "Peace, be still." Sino ang taong ito? Noong sinabi ng Diyos o sinabi ng Panginoong Jesus at biglang tumahimik ang bagyo, tumahimik ang rumaragasang tubig, minsan tulad ng mga alagad, tinatanong din natin, Panginoon, hindi mo ba nakikita ang nangyayari sa buhay ko? Panginoon, wala ka bang pakialam sa buhay ko? Ganyan din po yung mga alagad noon nung nasa kalagitnaan sila ng unos, bagyo at rumaragasang tubig. Nagulantang ang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Guro, hindi ka ba nag-aalala na malulunod na tayo?" At sinabi ni Jesus, kinausap niya yung hangin. Inutusan niya yung mataas na alon ng dagat at pinatigil niya yung bagyo. Ang sinabi lang ay pumayapa ka at manatili. At sumunod ang bagyo at sumunod ang tubig. Kaya ganyan din po tayo, marami po tayong katanungan lalong-lalo na kapag mabibigat yung ating problema. Ang katahimikan ng ating Panginoong Hesus ay hindi nangangahulugang wala siyang pakialam sa gitna ng matitinding problema natin. Ang kanyang presensya sa bangka ay patunay na hindi sila pababayaan. Kapatid, maaaring may bagyo or marami kang bagyo sa iyong buhay ngayon. Ngunit ang mahalagang tanong ay hindi lamang gaano kalakas ang bagyo. Ang mahalagang tanong ay kasama mo ba si Jesus sa iyong bangka? Kapag kasama mo si Jesus, maaring umalon man ang dagat, ngunit hindi ka lulubog. Maaring umihip ng hangin, ngunit hindi ka niya pababayaan. Maaring matakot ka, ngunit hawak ka ng Diyos. Dahil nasa bangka mo si Jesus o nasa buhay mo. Narito po ang mga practical na paraan upang maging still sa harap ng Diyos. Una, simula ng araw sa panalangin, bago buksan ng cellphone, buksan muna ang iyong puso sa Diyos at sabihin, Panginoon, ang araw na ito ay sa iyo. Patnubayan mo ako. Pangalawa, magbasa at magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Huwag lamang basahin ang Biblia para matapos ang isang chapter. Basahin ito upang marinig ang tinig ng Diyos. Pangatlo, isulat ang iyong mga alalahanin. Isulat ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Pagkatapos ay panalangin ang bawat isa at sabihin, Panginoon, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Yun, pwede mong isulat yon sa mga maliliit na papel. Kung ganyan ang problema na isinusulat mo, pwede mo isulat yung mga kahilingan mo. Ano ba yung mga kahilingan mo? Gawa ka ng parang illustration board. Ilista mo lahat doon yung mga panalangin mo. Kung wala ka mang problema, ilista mo lahat doon. O ito yung tuition fee ng anak ko. Ito yung mga wish ko na gusto kong gawin.
Araw-araw po yan at makikita mo. Actually, ginaya po yan ng modern age today na ginagawa. Yan po yung tinatawag ng the law of attraction. Yun po yung kinopya nila. Ang problema po dito ayon lamang doon sa law of attraction. Araw-araw yun, merong illustration board. Kapag daw kailangan mo ang pera, maglagay ka dyan, 500, ilagay mo dyan, isipin mo yan. Sa ating mga Kristiyano, inilalagay mo dyan dahil ipinapanalangin mo. Yung tuition fee mo, yung pagkain mo, yung electricity bill mo, ayan, ilagak mo kay Lord. Panginoon, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Yan, totoo po yun, gawin niyo po yun. May mga, naalala ko noong panahon na gusto kong mag-abroad. Actually, hindi ko naman plinano. Pero panalangin. At yun po ay nagkatotoo. Be specific. Kung kailangan mo pambayad ng ganito, kailangan mo ng ayusin yung bahay mo, napaka-imposible, di ba? Pero walang imposible sa Diyos. Nakalista po yan, gumawa ka dyan, araw-araw mong binapanalangin yan. Pangapat po, bawasan ang ingay. Hindi lahat ng balita, post, komento at opinyon ay kailangan mong pagtuunan ng pansin. Huwag natin patulan yung mga bagay na parang nakakainis. Ginagawa mong issue lahat ng bagay, no? May mga ingay na kumakain sa ating kapayapaan or tinutunaw yung ating kapayapaan. Ang panglima ay alalahanin ang katapatan ng Diyos. Balikan ang mga panahong tinulungan ka ng Diyos noon. Ang Diyos na naging tapat noon ay siya ring Diyos na tapat ngayon. Ang Diyos na tumulong kay Moses, kay Abraham, Jacob, David ay the same or parehong Diyos na siyang tumutulong sa atin ngayon. Pang-anim, huminga at manalangin. Kapag nakaramdam ka ng takot, huminga ka ng malalim at sabihing, Panginoon, Ikaw ang Diyos, nagtitiwala ako sa iyo. Mga minamahal kong tagapakinig, mga kaibigan, dako tayo sa personal na reflection. Mag-reflect tayo sa ating mga kapatid, maaring may hinihintay kang sagot. Maaring may pinagdaraanan kang hindi alam ng ibang tao. Maaring pagod ka nang magpanggap na malakas. Ngunit ngayong araw, hindi mo kailangang ayusin ang lahat. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Hindi mo kailangang malaman ang lahat, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Ang kailangan mo lang ay lumapit sa Diyos. Tumigil ka, manahimik, at kilalanin siya. Kapag hindi mo na kayang hawakan ang sitwasyon, tandaan mong hawak ka ng Diyos. Kapag hindi mo makita ang daan, tandaan mong nakikita ng Diyos ang buong larawan. Kapag hindi mo marinig ang sagot, tandaan mong ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng kanyang presensya. Patuloy siyang kumikilos. Patuloy siyang nagmamahal. Patuloy siyang gumagawa ng paraan. Tayo po ay magkakaisa ngayong umaga and let us declare declaration of our faith at sabihin natin sa Kanya, hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos ay kasama ko. Hindi ako mabubuhay sa pag-aalala sapagkat ang Diyos ang may hawak ng aking kinabukasan. Hindi ako susuko sapagkat ang Diyos ang aking lakas. Mananahimik ako sa Kanyang presensya at magtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay Diyos at hindi niya ako pababayaan. Yan po ang ating declaration.
At bilang pangwawakas or bilang conclusion po, ang Psalms 46 verse 10 ay paanyaya at utos. Be still and know that I'm God. Tumigil sa takot, tumigil sa pag-aalala, tumigil sa pagpupumilit na kontrolin ang lahat, tumigil sa pakikipaglaman, gamit lamang ang sariling lakas. At kilalanin mo na ang Diyos ay Diyos. Siya ang iyong kanlungan, siya ang iyong kalakasan, siya ang inyong tagapagligtas, siya ang iyong tagapagtanggol, siya ang may hawak ng iyong ngayon at iyong bukas. Kapag magulo ang mundo, manatili sa kanyang presensya. Kapag maingay ang iyong isip, pakinggan ang kanyang mga salita. Kapag malakas ang bagyo, tumingin lamang tayo kay Jesus. At kapag hindi mo na alam ang gagawin, alalahanin ang kanyang sinabi, be still and know that I am God. Mga minamahal kong kaibigan, kapatid, kaibigan, ang tunay na kapayapaan ay hindi lamang kawalan ng problema. Ang tunay na kapayapaan ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Maaaring matagal ka nang naghahanap ng kapayapaan sa pera, tagumpay, relasyon, kasikaban o sariling kakayahan. Ngunit ang kapayapaang kailangan ng iyong kaluluwa ay matatagpuan lamang sa Panginoon. Lumapit kay Jesus. Aminin mong ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, manampalataya kang namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay para sa iyong kaligtasan. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Yan po ang tunay na kapayapaan. Manalangin po tayo. Amang makapangyarihan at mapagmahal lamang, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na tumigil, manahimik at kilalanin na ikaw ang Diyos. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakataong sinubukan naming kontrolin ang lahat ng bagay. Patawarin mo kami sa aming pag-aalala, takot, pagdududa at kakulangan ng pagtitiwala sa iyo. Sa sandaling ito, nilalagay namin sa iyong mga kamay ang lahat ng aming mga dinadala. Aming pamilya, ang aming kalusugan, ang aming trabaho, ang aming kabuhayan, ang aming mga pangarap, ang aming mga problema, ang aming kinabukasan. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin maunawaan ang mga nangyayari. Turuan mo kaming maghintay kahit tila matagal ang sagot. Turuan mo kaming manahimik sa iyong presensya at makinig ng iyong tinig. Para sa mga nakikinig na nababalot ng takot at pagkabalisa, hipuin mo sila ngayon. Palitan mo ng kanilang takot ng pananampalataya. Palitan mo ang kanilang kalungkutan ng pag-asa. Palitan mo ang kanilang pagod ng panibagong lakas. Palitan mo ang kanilang kaguluhan ng kapayapaang nagbumula lamang sa iyo. Panginoon, sa mga dumaraan sa karamdaman, ipagkaloob mo ang kagalingan at kalakasan. Sa may mga problema sa pamilya, magdala ng pagkakasundo. Sa mga may suliranin sa pananalapi, buksan mo ang pintuan ng pagpapala at probisyon sa mga nawawalan ng pag-asa. Ipaalala mong hindi mo sila iniwan. Sa mga nagdadalamhati, yakapin mo sila ng iyong pag-ibig. Sa mga naghihintay ng sagot, bigyan mo sila ng pagtitiis. At sa mga hindi alam ang gagawin, ipakita mong ikaw ang gumagawa ng daan. Panginoong Jesus, maging sentro ka ng aming buhay. Sa bawat bagyo, tulungan mo kaming tumingin sa iyo. Sa bawat pagsubok, tulungan mo kaming manatiling matatag. Sa bawat katahimikan, tulungan mo kaming magtiwala na ikaw ay kumikilos. Maraming salamat dahil ikaw ang aming kanlungan, kalakasan, kapayapaan at pag-asa. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tapos na po ang ating
pagbubulay-bulay mga minamahal, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa panibagong episode ng Living Word Web Radio. The Voice of Inspiration across the airwaves. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, na nagpaalala sa bawat isa. Kapag ang buhay ay maingay, humanap ng katahimikan sa presensya ng Diyos. Kapag mabigat ang problema, huwag mong buhating mag-isa. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, tumigil at alalahanin. Be still and know that I am God. Patuloy po nating ibahagi ang mensaheng ito upang mas marami pang pusong pagod, nasasaktan at nawawalan ng pag-asa ang makatagpo ng kapayapaan kay Kristo. Hanggang sa muli, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya, masipag sa panalangin at tapat na paglilingkod sa ating Diyos. God bless you, God bless your family, and God bless the Philippines and the whole world. This is Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. At dako naman po tayo sa ating greetings sa ating mga kaibigan. Maraming salamat kay Ma'am Sylvia Estrada, watching and listening from Olonga po. Yan po sa Olonga po. Yan. And of course kay Ma'am Caroline mula sa Canada, and of course kay Matet Iyas Bargamento, at kay Sir Aga, si Sir Rolando mula sa Kalasyaw, Pangasinan. Oy, nandito si Sir Ryan, si Chief Executive Officer Ryan Vincent Daso. Magandang umaga, sir. Thank you very much for tuning in. And say hello also kay Brother Uno Reynaldo Alba, watching from Masinloc, Zambales. Ayan, magandang umaga, at kasama na rin ang iyong butihing families, mga anak dyan, at mga katabi mo habang ikaw ay nagkakape. Alright, and of course kay Pastor Gadingan Nantes, watching from Itchage, Nagilian, Isabela. Itchage, Nagilian ba yun? Hindi, no, Itchage, Isabela. And of course, message mula kay Ma'am Caroline. Good morning to all. May our morning shine with peace, love, and hope, filling our soul with fresh energy as we step into our day. May every moment brings us joy and reason to smile. God bless us all in many ways. Yan po ang message mula kay Ma'am Caroline. And of course, kay congratulations kay Veronica Hartbuen. Magandang umaga, watching from San Marcelino. Buti naman at nakapag-drop by ka ulit. Sige, lagi kang makinig, Betchay. Kumusta ka raw, sabi nila Kuya Maning at kay Ate Marlene. And of course, say hello kay Ma'am Vanji si Ote. Alright? Buti na lang na natutunan kong bigkasin yung totoong Siote. Banji Siote. Magandang umaga rin po, ma'am. At kay Ma'am Rowena Sumbrito, watching from Manila. Yan. At kay Ma'am Edna, at kasama na rin si Nanay Lydia dyan sa Santo Tomas, Nagilian, Isabela. Naimbag na bigat yung amin dito. And of course kay Benchito Liam, good morning po sa ating lahat. God bless everyone. Okay, and of course kay Delia Belguero Medrano, magandang umaga. Kay Kuya Maning, kay Kuya Roman, si Ate Marlene, Kuya Willie, Maricel, and of course si Joy. Magandang umaga sa inyo. And of course, saying hello kay Iris May Butak. Magandang umaga po sa lahat. Yan po ang kanyang mensahe. Laging nariyan nito si Iris May. And of course kay Ma'am Maripaz Bautista, Ma'am Alma watching from US, and Wendar watching from Zambales. Okay, so, and Dinaida Bilguera, siya pala yung kauna-unahan kanina. Magandang umaga ulit at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus. At if you're blessed, please like and share na rin po yung ating link, or bisita po kayo sa ating Facebook page. Maraming salamat muli. I am your pilot of the airwaves, Pastor DJ Amordi. Thank you very much and God bless.